Good po sa morning inyo. po. Magandang madaling araw po sa inyo, Father Jerome. Good morning, Doris. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Opo. Pasensya na po, medyo nabulabog namin kayo, pero kailangan lang po namin ng gabay. Dahil eto na naman po tayo sa panahon ng undas. At sa palagay niyo po ba, na isa sa, ano ba yung partner, na sa katuparan pa rin, ang diwa nitong undas dito sa atin? Okay, palagay ko naman po. Kasi alam mo mga Pilipino, very close nitang mga yan. Kaya yung pagmamahal nila kahit na yumao na, ay hindi pa rin naman talaga nawawala. Kaya yung pagdating ng araw ng mga yumao ay ando doon pa rin na pinagdadasal. Yung iba nga talagang umuwi ng probinsya para makadalaw doon sa puntod at nag-aalay pa rin ng bulaklak. So yung diwa na yon hindi naman nawawala. Opo, opo. Pero ano mapapansin nyo, Father? Kasi yung pagkaundas, in-equate doon sa takutan. Oo, diba? Oo, mga horror, mga ganyan. costume. Oo, ganyan, Father. Pero syempre, hindi naman natin maialis yan sa kultura natin. Correct. Pero paano kaya mas magiging meaningful, Father Jerome, yung paggugunita? Yan, Paggugunita natin ng undas. Kasi ito ay All Saints Day Correct. at All Souls Day. Basically, yung ganong takutan na sinasabi ninyo, hindi naman talaga nag-originate yan sa Pilipinas eh. Inadapt na lang ng Pilipinas na nanggaling dito sa Europa, nanggaling sa Amerika. Kaya yung tinatawag nilang All Hallows Eve, tsaka yung Halloween, naging festivities na nga yan eh. Kaya inadapt ng mga Pilipino. Pero ganun pa man, ang gusto natin na ipabatid sa mga kababayan po natin, yung All Saints Day, pagunita yan sa mga santo, whether canonized or yung mga yumao na. And then pag sinabi naman natin All Souls Day, ay lahat ng mga yumao. So anong ginagawa natin dito? Pinag-aalayan natin sila ng dasal. At usually yung dasal na yan, pumunta ka ng simbahan para yung intentions mo ay iparating mo doon sa opisina ng simbahan para may pagdasal ng pare. And then of course, yun nga, pupunta tayo ng sementeryo para sama-sama magdasal. And then nag-aali pa tayo ng bulaklak. Pero yung pinakamahalaga talaga sa lahat, yung pagdarasal. Opo, opo. Pero yan po ba, ang requirement po ba ay kailangan pumunta kayo ng sementeryo o pumunta ng simbahan para gawin yung pagdarasal? O kahit saan, Okay lang pwede mo na, namang kahit sa gawin. bahay na lang, na Oo. magtulos ng kandila, Tama. mga ganyan. Sa practice kasi ng simbahan, kapag sa araw ng mga patay, pumunta ka ng sementeryo, nag-ali ka ng dasal, meron kang indulgence na nakukuha. Okay, para sa mga yumao na. At ano yung indulgence? Yung indulgence is different from forgiveness of sins. Kasi yung indulgence, it talks about the punishment that we are supposed to receive. Kapag nakakuha ka ng indulgence, yung punishment mo nababawasan o di kaya totally nawa-wipe out. So, ibig sabihin, kapag bumisita ka ng sementeryo, tapos nag-ali ka ng dasal, tapos nagdala ka ng mga flowers, may indulgence yan para sa mga yumao. Okay, so talagang ginagawa mo yon not for your own, but for the sake of those who passed on to the next life. So yun ang kagandahan nun. Yun nga lang, hindi naman lahat makakapunta ng sementeryo, kaya ang ina-advise namin, at least magdasal na lang para sa mga yumao. Ngayon, i-google mo lang yan, prayers for the dead, lumalabas na yan eh. Oo nga, oo. And then of course, tayo naman, hindi na naman tayo, kumbaga ay nawawala sa social media. O kung hindi talaga makakapunta physically doon sa mga simbahan, pwede naman sa social media. 'Di ba, sa Facebook, o sa YouTube, pwede silang dumalo sa mga dasal, sa mga orasyon. So ito yung mga pamamaraan na pwedeng gawin nung hindi talaga makakapunta ng sementeryo, hindi talaga makakapag-alay ng misa physically. So meron naman tayong mga alternatives. But of course, ayun talagang dapat na gawin ay physical, pumunta naman tayo kahit paano. Pero walang bawas yan po, Father, doon sa indulgence. Opo, walang bawas, langit Covid points. points. Wala pa langit points. Ayun yung sinatawag nila, Father, di ba? Langit Okay. Kasi yung ano naman kasi dito, yung talagang ruling naman ng simbahan, physically dapat andoon ka. Ngayon, Okay. ang point naman kung hindi ka makakapunta doon, hindi naman natin tinatawaran yung tinatawag na mercy and compassion and justice of God. So whether we are there or not, we rely on God's mercy and compassion and God's justice. Sa kakulangan natin, hayaan natin na ang Diyos nang pumuno.
So yun ang ibig sabihin nun. Father Jerome okay. and also Nay Doris, recently, siguro mga few years ago ko lang to na napansin, obserbahan, na ngayon may mga dahil di ba nga uso yung mga trick or treat sa mga kabataan. Tama, Parang tama. instead na yung mga ghost, mga monsters, demons, yung mga nagiging, or mga cartoon characters yung nagiging costume ng mga bata. Parang mga saints na, Father, no? Yung parang binibihis nitong mga bata. Ano po masasabi niyo po dito? Well, it's basically a positive kumaga change. Kasi ngayon yung mga parokya diyan sa Pilipinas, yan na ang ginagawa, yan ang pinapractice para to propagate din our faith, our devotion to the saints, at saka para magkaroon ng awareness yung public. Oo. Kasi alimbawa, ay yung mga establishments ngayon, puro sila trick or treat, Halloween party, Halloween specials, Halloween holiday. Ngayon yung mga simbahan, para i-counter mo yung ganong practice, yung ganong parang nabubuo na culture, di ba? I-counter natin dito, ipalaganap natin yung ating pananampalataya, yung ating debosyon. So yan naman ngayon ang nagiging contribution ng simbahan. Oo, pero kumbaga, Father, partner, kanya-kanya Di ba? Hindi naman natin mapipilit yung iba na, hindi, ito ang gagawin natin dapat. So kung ano ang pananampalataya, kung ano ang Yes. paniniwala, go lang tayo sa ganon, Father. Well, basically, kapag halimbawa katoliko ka, ayun naman ang gusto namin sanang gawin. Yung nga lang, yung sinabi mo naman na hindi mo naman may pipilit, nasa pananaw din naman namin yan. But at least we're trying to instill Yes. in the public's mind na ito yung dapat na practice na ginagawa natin, ito yung commemoration natin. So kami naman dito ay gumagawa naman ng trabaho namin, katulad ng interview ngayon, Oo. pinapaliwanag natin sa publiko. But at the end of the day, it's all about people receiving our message or, putting into practice the message that we are telling you right now. But of course, we're going to be very happy kung yun nga, nasusunod pa rin yung mga pangaral namin, yung mga sinasabi namin, because this is not about, parang sarili lang kundi yun nga, yung ating devotion sa mga santo, yung ating adherence sa ating pananampalataya, at yung mga sinasabi natin mga Halloween, trick or treat, parang occult yan It's all about the work of the devil na parang in-encourage pa natin. Wag naman sana. At the end of the day, what we should encourage is the good thing. And what we should encourage is about God, about our faith. So, Father Jerome, bilang mga Katoliko, hindi naman pinagbabawal itong pagdadamit ng mukha ng mga nakawangis ng mga santo kasi 'di ba? Tama, Oo, oo. baka may mga umalma diyan, 'di ba? Yung mga woke na sasabihin nila, nagpapakasanto ka, hindi ka naman santo. Yan. Wala namang ganun po ang simbahang Totoo Katolika. naman. Well, I think stretch naman yun na magalit pa sila na pinagdadamit nating santo. Kasi if you're trying to propagate what is good, that is something we should appreciate. Kasi kung halimbawa na pinapropagate natin dito ay yung Halloween, tapos parang the works of the devil, dapat na magalit tayo doon. Di ba? Ngayon kasi parang lumalabas sa katatawanan, o di kaya yun nga parang festivities, yun nga yung work ng devil Parang ina-undermine niya yung kasamaan para ipabatid sa atin, that is something good. You're going to enjoy it. Oo. Pero yun ang work ng devil. So sana makita ng tao dito, if we're having this parade of saints, makita nila na eto na. Kasi pinapropagate natin dito yung virtues ng mga santo, katulad ng humility, obedience, simplicity, holiness of life, yung mga ganon. Yun naman na dapat na makita ng taong bayan. Alright. Tama Sige po. Siguro final message na lang po, Father advice Jerome, po ninyo. sa ating mga kababayan, kahit hindi sa mga Katoliko, Nay Doris, kasi syempre gusto lang natin na maging meaningful yung Tama. gunita natin ng undas. Number one po, napakahalaga talaga nung pagdarasal. At yung pagdarasal, yung pagsisimba, o di kaya pag-aalay ng mga intention sa mga simbahan. And then of course, pangalawa dito, pagbibisita sa mga puntod, kung hindi man makakabisita sa puntod, at least wag kakaligtaan na talagang isama sa mga petitions or intentions sa mga misa kung nasaan man siya.
And then of course, kung hindi man makakapagpadala ng flowers, at least kung nasaan ka man, magtirik ng kandila kahit sa loob ng bahay para lang maipabatid mo na you are remembering your loved ones. So yung mga tipong mga practical na approach sa ganyan, yan ang pwedeng gawin natin ngayon. Ayun, Alright, okay. maraming salamat po. Ayan po si Father Jerome Ceciliano, ang Executive Secretary ng CBCP, Commission on Public Affairs. Thank you so much po, Father. Thank you, Father, at mag-ingat Maraming ka salamat din po. dyan. Maraming salamat din Ingat po. po. Okay, bye-bye.